Malamang napanood nyo na siya sa TV o sa pelikula at ang madalas niyang role bilang higante, maligno o kapre, si Raul Dilio, meron palang matagal nang hinahanap ang kanyang ina at mga kapatid na 4 na dekada na niyang hindi nakikita. Kung ang height mo 7 feet and 3 inches, lahat na siguro maaabot mo. Pwede kang maging basketballista. Makakuha ng big roles bilang artista kahit gumanap kang kapre. Pero para kay Raul Dilio, siya man ang pinakamatangkad na tao sa Pilipinas, hindi pa rin daw niya naaabot ang lahat. Lalo na ang pangarap niyang makita ang kanyang ina na 37 taon na niyang hinahanap. Minsan po, hindi ko po maiwasan mag-isip lang dyan noon. Sabi ko, bakit kaya parang mahirap lang hanapin ng nanay namin samantalang hinahanap ko naman. Sabi ko, paano ko kaya hanapin? Naalala pa kaya kami ng nanay namin. Tubong Milagros, Masbate si Raul. Meron siyang 4 pang kapatid. 6 na taong gulang pa lang daw si Raul nung iniwan sila ng kanilang ina, si Carolina Abayata Luna. Nung naalala ko, nung umalis po ang mama namin, iniwan po kami sa tatay namin. Yung nanay namin, gusto lang po daw magbakasyon doon sa lugar na sa Boreas Island po. Iniwan po kami, 3 po kami iniwan doon sa papa namin. Simula po noon nang umalis siya, hindi na po siya bumalik. Pero hindi raw malinaw kay Raul kung bakit lumisan ang kanilang inay. Minsan po, may narinig po akong pag-aaway na gano'n. Parang may mga problema po na hindi ko naman po maano dahil siyempre bata pa po ako eh. Mabait naman po yung tatay namin, mapagmahal po sa amin. Yun nga lang po, naapektuhan na siya po sa pag-alis ng mama namin. Kaya po ang nangyari doon, nang umalis na yung mama namin, medyo nalulungkot na siya siguro. Pinaubayan niya muna kami sa mga tiyuhin namin. Tumagal po ng halos mag-1 taon, hindi na po sila bumalik. Doon na po yung sumama na po yung loob ng tatay po namin. Tapos nag-inom na po hanggang sa naapektuhan po yung nagkaroon sa kanya ng sa puso. Sa pagkamatay ng kanilang ama, mas lalong tumindi ang pagnanais ni Raul na mahanap ang kanyang ina. Lalo pat naging mahirap daw ang buhay nila noon sa poder ng kanyang tiyuhin. Nang gabi po na yon, napalo po ulit ako. Tumanin po sa isip ko kasi nagkataon po na may pumayahin na jeep galing papunta Masbate po. Kasi bihira po doon ng biyahe. Naisipan ko po na ano kaya kung sumakay na lang ako dyan sa jeep. Sumakay po ako ng jeep papuntang Masbate proper. Ang batang si Raul napadpad sa ibang parte ng Masbate at sa murang edad para mabuhay, natutong magbanat ng buto. Nung nakaabot na ako ng mga 5 buwan po gano'n, yung mga allowance po na binibigay po nila sa akin, iniipon ko po yun. Nung naipon ko po yun, nakipagsapalaran na pupunta po ako doon sa Boreas na doon sa sinasabi ng mama ko na pupuntahan daw nila. Pero hindi ko po alam kung saan sa Boreas. Basta lang po na sumakay po ako ng bangka. Pero hindi raw naging maganda ang trato kay Raul ng kanyang amo. Kaya tumakas siya, sakay ng bangka, pabalik ng Masbate. Nagtago po kasi ako doon sa ilalim ng dulo ng bangka. Nung tumakbo na po yung bangka, nasa laot na po. Saka lang po ako lumabas ng bangka sa ilalim. Pagkalabas ko po, nakita pa ako ng 2 matanda. Isang babae, isang lalaki po. Na nagtaka po sila bakit doon ako galing sa ilalim ng bangka. Nagtago po ako, sabi ko kasi hinahanap po ako ng amo ko. Ayaw po akong paalisin kasi nalatrato po ako gano'n. Sinausap po ako ng 2 matanda. Sabi niya sa akin, saan ka ba? Taga Masbate pa ako. Tinanong nga po ako, bakit napunta ng Boreas? So hinahanap ko po yung nanay ko sa kapatid ko, hindi ko naman po nakita. Wala ka na ba mga magulang? Sabi niya gano'n. Wala, patay na po yung papa ko, sabi ko. Kung gusto mo, sumama ka sa amin. Pupunta kami doon sa Surigao, sa mga anak namin. Doon na siya nagbinata at dahil sa kanyang height at hilig sa basketball, kinuha siya pati ng mga koponan dito sa Maynila. Medyo nakakarating din po kami ng iba-ibang lugar. Halos dito po sa Pilipinas, pag NBA naiikot na po yun. Pumasok din siya sa showbiz. Meron pong Hanggang napanood daw siya sa telebisyon ng isa sa mga naiwan niyang kapatid sa Masbate, si Mila. Panood ko yung kuya ko sa isang programa. Nag-isip ako na kapangalan siya ng kuya ko.
Pumunta ako doon sa isang programa na pinagkita kami. Pero ang racket ni Raul sa pag-aartista, hindi regular. Sa ngayon, katiwala siya sa isang resort sa Laguna. May sarili na rin siyang pamilya. Sa tuwing nakikita nga raw niya ang kanyang mga anak, naiisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ayaw ko pong maranasan ng dalawa kong anak yung sinagdaanan po namin. Hindi pa rin daw nakakalimutan ni Raul ang hanapin ang kanyang ina na mag-aapat na dekada na mula nung huli niyang makita. Ma, kung naalala niyo pa kami, hindi lang ako. Nandito pa rin kami. Naghihintay sa'yo. Kung nasaan ka man. Sa dami ng paghirap na naranasan ko, hindi ko kayo sisisihin. Gusto ko lang makita kayo. Gusto ko mabuo yung pamilya natin. Gusto ko iparamdam sa mga anak ko na may nanay ako. Ayon kay Raul, Carolina Abayata Luna ang buong pangalan ng kanyang ina, Tubong Burias Island. Sa aming pagtatanong-tanong sa isla, wala na raw rito ang mga pamilya ng Abayata Luna. Pero may ilang mga Abayata raw na nakatira sa San Andres, Quezon. Taga rito daw po yung mga Abayata. Opo. Kayo po, Abayata po kayo? Opo. May kakilala po ba kayong Carolina Abayata Luna? Meron po. Nandun po yung anak niya sa Bandayan. Taga Kapuso mo, Jessica, so po kami. Hinahanap lang po namin si Carolina Abayata Luna. Kilala niya po ba siya? Opo. Kaano-ano niyo po siya? Nanay ko po yun. Nandiyan po ba siya ngayon? Patay na po siya Kailan pa po? noong February 20, 2014. May nababanggit po ba siya ng mga anak po niya sa na naiwan sa Masbate? Mayroon po. Yung anak po niya si Raul. Bago yung anak niya na isa na nadala niya po dito, si Bingbing. Nakilala ng aming team si Tessie, anak daw sa pangalawang pamilya ni Carolina o Kaoreng kung kanilang tawagin, ang ina ni Raul. Maliit pa lang daw si Tessie, nababanggit na ng kanyang mamay o ng kanyang ina ang mga anak niya sa una nitong pamilya, si Raul at ang kanyang mga kapatid. Palagi siya pong umiiyak na alala niya mga anak niya na nauna. Sabi niya, di na daw niya makita yung mga anak niya. Paano? Layo ka, ayaw daw. Nabanggit din daw sa kanila ang dahilan kung bakit ito umalis at dinala ang mga anak nitong sina Bibing at Nonoy, mga kapatid ni Raul. Naghiwalay po sila gawa nung palagi siyang binubugbog ng asawa niya. Pag nalasing, naghahanap ng away, asawa niya. Ay hindi na niya dala yung anak niya na 4. Dalawa lang ang dala niya. Hoy! Saan ka pupunta? Gusto rin daw sanang isama noon ni Carolina ang kanyang ibang mga anak, pero pinigilan daw siya ng kanyang mister. Kaluoy daw sa iyang mga anak nga nung nabuwag sa iya. Maayo unta kunog na daan niya yung mga anak kay di unta kun siya maguol. Pagtatanim ng mais at kamote ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Hindi rin daw sapat para mabuhay ng maayos ang bagong pamilya ni Carolina. Ito raw ang dahilan kaya't wala rin itong naging kakayahan para hanapin si Raul at ang kanyang mga kapatid. Nitong 2014, si Carolina pumanaw na. Wala na pala ang ina na hinahanap ni Raul. Naglaba po siya doon sa sapa po. Nawalan na siya ng malay yun, nasubsob siya. Dito siya nakalibing. Sa hirap ng buhay, ni hindi ito napagawan ng maayos na lapida. At kahit simpleng larawan ni Carolina, wala silang naitabi. Ngayong wala na ang kanilang ina, panalangin ni Tessie, makilala naman sana nila ang kanilang mga kapatid sa ina. Kaya agad na sinundo ng aming team si Raul at ang kanyang kapatid na si Mila para dalhin sila sa Quezon Province. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ako po si Raul Delio. Delio? Raul Delio po. Ayoko. Tatanong na po sana namin kung may kilala po ba kayong Carolina Luna Delio. Yun po yung aking ina. Yun po yung aking ina. Yung
Siya po'y wala na siya. Yung hinanap niyo. Paano po wala na? Namatay po siya ay February 20. Magtatlong taon na po ngayon. Si Mamay. Kawawa naman ang mama na Mamay. Kayo pala yun. Ate, bakit kayo lang kayo nabati punta rito? Tagaling nung punta dito. Bakit kayo lang? Yun ay naghanap sa inyo. Yun ay naalala kayo nun. Hindi po namin alam itong lugar na to. Hindi man lang kami nagkita. Ayos na nawala. Yung parang naman ang gusto namin na ano. Kahit na kahit na kung matanda na siya, maging masaya pa rin sana kami kahit papaano kasi nakita namin siya, kung nakita namin siya. Sobrang sakit. Kahit hindi kita nakita. Sobrang sakit po. So ganito pa pagkakataon namin sa makikita. Masakit para kay Raul na hindi man lang niya nakilala ang kanyang ina. Hindi na niya ito inabutan pa. Gayunman, sa hinaba-haba ng kanyang paglalakbay, nakatagpo naman siya ng mga bago niyang paghuhugutan ng inspirasyon at pagmamahal. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.